Ayan, kumusta po kayo? Kumusta naman po muna yung inyong mga katabi. Ayan, so kung ako po ang tatanungin ninyo ng tanong na yan, I have a confession to make. Nakakapagod po. Nakakapagod pero hindi naman po ibig sabihin ay susuko na or titigil na sa paglilingkod. Alam ko po na gaya ko, lahat tayo ay dumaraan talaga sa ganitong mga phases ng buhay Kristiyano, nawari ba'y nanghihina o nauubos tayo. Lahat po tayo, walang exemption. There are even times na nagagawa na lang natin yung mga task dahil kailangan. Dahil wala nang ibang gagawa o kung iba pa po ang gagawa ay baka masyado silang mabigatan dahil may mga nakaatang na rin sa kanila. Kaya ang gagawin natin ay mas magtiwala na lang sa Panginoon at umasa po sa Kanyang tulong. Ano po? At alam niyo po, mas nakakapanghina po kapag ganun yung ating karanasan dahil bilang mga Kristiyano, aware po tayo na yung mga paglilingkod na ginagawa natin ay isang pribilehiyo at dapat ay ginagawa ng may kagalakan. Pero bilang mga tao ay nag-fail po talaga tayong maging consistent sa apoy ng ating paglilingkod dahil sa iba't ibang kadahilanan. At ang isa po sa nakikita kong dahilan personally ay kapag nasasakripisyo na yung ating mga personal na oras ng pakikipagniig sa Diyos o yung atin pong mga quiet time dahil nagsasabay-sabay yung mga isipin sa ministry, sa bahay, sa buhay in general. Andyan yung mga programa, may paparating po tayo na camp, meron pang trabaho, ang mga pasulput-sulput pang mga problema, may mga training and meetings at marami pang iba. Nakakapagod po talaga, no? And again, wala po akong ibang sinisisi, nasa akin po ang pagkukulang at problema. Pero bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Baka po yung iba sa inyo ay nagtataka, bakit naman si brother ay biglang nag-share ng kanyang mga rants at mga burden? At napapatanong kayo, anong connect ng mga bagay na yon sa mensahe na tatalakhayin natin ngayong umaga? Ilang araw po akong feeling tired at kahit parang anong tulog, ang gawin natin ay parang hindi nare-restore yung strength. Naranasan niyo na po ba yun? And I asked the Lord, why am I like that? Only to find out na yun pala ay gagamitin niya para ihanda ako sa paggawa ng mensahe. Dahil habang gumagawa po ako ng mensaheng ito, God reminded me of the phrase, share with each other's burdens. And it's okay to become vulnerable sa harap ng mga kapatid. Kasi kahit si Jesus nga, ang ating Panginoong Jesus, showed His vulnerability, showed His moment of weakness, at kahit yung kanya mga pagluha ay hindi niya itinago sa atin, bagkus ay nabanggit sa Biblia. Ano po, yung shortest verse in the Bible, Juan 11:35, Jesus wept. Ano po, dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at ganun din yung kanyang pagluha sa hardin ng Getsemani bago po siya dakpin. Ang point ko po ay ito. Marahil marami po sa inyo ang napiperceive o nakikita ako bilang isang strong and accountable leader ng mga kabataan dahil lagi akong very confident sa pag-host sa mga gawain at pagtayo sa unahan. Pwede rin po na ang tingin ninyo sa akin at sa lahat ng preachers ay talagang napaka-strong in faith o malalim ang pagkakaunawa sa mga katotohanan kaya kayang-kaya namin kahit gaano pa kalaki ang problema at kahit gaano pa kabigat ang pasanin. Ang tingin po natin kadalasan sa mga leader natin ay kayang-kaya na nila. Ang kanilang mga sarili at tungkulin lang nila lagi ay tayo ng tayo ang alagaan, ako ng ako ang tuturuan, ako ang babantayan, ako ang aalalahanin dahil leader nga naman sila. Trabaho nila yon. Pero mali po tayo mga kapatid. Gaya po nating lahat, prone din po ang mga leaders natin na mapagod, panghinaan ng loob, ma-burn out, mag-rant, magkamali, magkulang at masaktan ang kalooban. May magandang balita. Ang good news po, we can do something to help them prosper in their leadership. May magagawa po tayo para tulungan silang managumpay sa kanilang pamumuno. Yun ang magandang balita. Pero meron din pong masamang balita. We can also become the reasons of their discouragements and hurts. Pwedeng tayo rin naman yung maging dahilan ng kanilang mga discouragements, disappointments, para masaktan at panghinaan ang kanilang kalooban. Sabi po sa Hebreo 13:17,
Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage of you. Sundin daw po at pasakop tayo sa ating mga leader dahil sila yung nagbabantay at nangangalaga sa ating mga kaluluwa. At sila yung magbibigay ng account, or sila yung haharap sa Diyos tungkol sa bagay na yon. At tayo, ang trabaho po natin ay, let them do this with joy and not with groaning. Hayaan daw po natin sila na gawin yung pamumuno sa atin with joy. May kagalakan, and hindi yung groaning. When we say groaning, yun yung parang natitikis yung kanilang kalooban dahil hirap na hirap sila sa kanilang pinamumunuan. So may part po pala talaga tayo. Kung yung paglilingkod ba ng mga leader natin ay with joy, may kasiyahan, o with groaning, paghihirap at pagdurusa ng kalooban. At sana mga kapatid ay alam natin na alinman sa dalawa ang mangyari, tayo po at ang iglesia ang direktang maapektuhan either positively or negatively. Kaya ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin ay ang mga tungkulin ng pinangungunahan sa mga namumuno sa iglesia. Ang tungkulin po ng mga miyembro sa mga leader ng iglesia. At magiging expository po ang preaching na ito. Ibig sabihin na hindi tayo mag-focus sa iisang talata lamang, kundi tatalon po tayo sa mga books and verses sa Biblia. Yamang marami po na mga katuruan sa Biblia ang tumutukoy sa mga tungkulin po ng church members sa kanilang mga leaders. Ito po ay part 2 actually nung ating topic last Sunday. Tanda niyo pa po? Sana naman Ang topic natin ay tungkulin ng mga leaders. And ngayon po, ang topic naman ay tungkulin ng mga members. Actually, wala po ito doon sa mga topic natin sa balik tayo sa church, pero idinagdag po natin para balansehin po yung ating mga topics. Again, ang sasagutin nating tanong, ano nga po ba ang inaasahan ng Diyos sa ating mga church members bilang tungkulin po na dapat nating maipakita sa ating mga church leaders? Una po, igalang natin sila. Respect them. Sabi po sa unang Thessalonica 5:12-13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Ang unang katungkulan po na dapat nating ipakita at ibigay sa ating mga leader ay yung pagkilala sa kanilang at sa kanilang mga ginagawa. Kinikilala po natin yung kanilang kapangyarihan, ang kanilang mga karapatan, maging ang kanilang mga pamamaraan at ang lahat po ng kanilang ginagawa. Sa ibang salita po ay nirerespeto at iginagalang natin sila. Ano po? At tayo po bilang mga mananampalataya ay tinatawag na igalang ang mga nagpapakapagal para tayo ay turuan at pangunahan. At yung talata din mga kapatid ay naghihikayat sa atin na makita ang ginagawa ng ating mga leader bilang isang bagay na dapat ipagpasalamat. Na dahil sa kanilang pagod, dahil sa kanilang sakripisyo, dahil sa kanilang hirap, deserve naman nila na makatanggap ng mataas na paggalang mula sa atin. Ayoko po sanang sabihin ito, pero isang sakit po na talamak sa maraming mananampalataya ay yung pagiging self-entitled. Self-entitled. Yung tipong wala na yung gratitude, wala na yung spirit of appreciation dun sa mga ginagawa ng mga leader nila dahil pakiramdam naman nila ay trabaho naman talaga yon ng mga leader. Trabaho na turuan sila, alagaan sila, paglingkuran sila at unawain sila. Very entitled. At nakakalungkot po na marami ay nasasanay na lang na parang wala lang sa kanila ang mga pagsisikap ng mga leader dahil yun ang inaasahan sa kanila. Kumbaga, oo, pastor ka, inaasahan sa iyo ay manguna ka talaga, maglingkod ka talaga. At kapag nakita natin ginagawa yun ng pastor, okay lang, trabaho niya yan eh. Pero nawawala yung spirit of appreciation and gratitude. At alam po natin mga kapatid na hindi naman talaga naghahanap ng papuri at pasasalamat ang mga leader mula sa mga tao dahil ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos.
Pero hindi po ba napakagandang pagmasdan at pakinggan na ang mga miyembro ng isang church ay nagpapasalamat at ina-appreciate ang mga paghihirap ng mga namumuno sa kanila. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. So, it's an old story. Kahit noon pa man po pala, kailangan pang makiusap ni Pablo na igalang nyo naman sila. Hindi nyo ba nakikita na nagpapakahirap sila? Nagtuturo, nagpapakapagod, physically, mentally, emotionally, para sa kapakanan ninyo. Ano ba? Appreciate them. Sino po dito yung nagalid na, hindi lamang dito sa church? Kahit sa school, meron tayong mga kapatid na principal, or kahit estudyante ka, kung ikaw ay nag-lead na ng isang group activity, kung sa trabaho ay meron ka ding mga pinangungunahan, at pwede rin sa bahay, kung ikaw ay isang magulang na namumuno sa iyong mga anak. Hindi po ba mga kapatid, there's something being steered kapag naririnig at nakikita natin na kinikilala at ina-appreciate na mga pinangungunahan natin yung ating mga efforts, yung ating mga ginagawa. Di ba, isang thank you lang, parang napapawi yung pagod. Di ba, kung nanay ka, tapos marinig mo yung anak mo, ma, thank you, na-appreciate kita. Di ba, parang kahit ang pagod nung maghapon mo, napuyat ka, pero narinig mo na, thank you, ma, parang totally, instantly, nawawala yung ating pagod. At ganun din sa lahat ng leadership. Kaya, ang sabi po sa talata, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Dahil sa mga ginagawa nila para sa inyo, obligasyon ng mga miyembro na ano daw? Pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Hindi lang basta paggalang, hindi lang basta pag-ibig, kundi lubos daw po. Utmost respect and love. Sagad. Todo-todo. Hindi yung inapagsawalang bahala. Minsan ay inalampas-lampasan lamang ang ating mga leaders. Sino po dito, pwedeng magtaas ng kamay yung mga proud, na mula nung January, ilang months na yon? 5 months, ikalimang buwan na natin, May na. Sino po dito ang mula January ay nakapagpasalamat man lamang at nakapagparamdam ng appreciation at pagmamahal sa ating mga pastor, mga cell leaders, sa mga tagapagturo at tagapanguna sa ating iglesia, kahit isang beses? Wala pong proud? Hindi po yun kadalasan hinihingi ng mga namumuno. Hindi talaga. Dahil, again, ang kanilang reward ay inaasahan nila mula sa Diyos. Mas gusto nilang ang Diyos ang nakakakita ng kanilang mga ginagawa. Pero kalakasan po ng isang leader ang makitang siya ay iginagalang, minamahal, at ina-appreciate ng kanyang mga pinangungunahan. Tinuturo po ba namin ito para kami ay masiyahan o makatanggap ng paggalang at papuri para sa mga pinangungunahan? Hindi po. Ito ay itinuturo ng Biblia upang makita po natin ang mataas, mabigat, mahirap at banal na pangunguna. Kaya dapat namang pahalagahan po natin ng nararapat ang mga namumuno at palakasin sila, esteem and encourage them, alang-alang po sa ikabubuti ng kanilang pangunguna sa atin. Diba, at the end of it, sino ang mag-benefit? Tayo din. Tayo din po. Sa Filipos 2, 29 hanggang 30, ito naman po ang bilin ni Pablo tungkol kay Epafrodito. Sabi po dito, kaya tanggapin nyo siya, si Epafrodito, ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang nyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang inyong kakulangan sa akin. Sa Ingles, nasalin ang sabi po ay, receive him in the Lord with all joy and hold men like him in high regard. Ganun pa rin po yung prinsipyo, mga kapatid. Ano po? Na yung mga taong nagsasakripisyo at nagbibigay ng buhay sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos ay nararapat pong tumanggap ng paggalang, mataas na pagkilala at lubos na pag-ibig mula sa bawat kapatid. Unang puntos, igalang sila. Pangalawa, magpasakop sa kanila. Submit to them, magpasakop sa kanila. Talon po tayo sa Hebreo. Hebreo 13,
talatang 17, Hebreo 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Mga kapatid, alam kong mag-agree kayo na may mga leader talaga na parang ang sarap magpasakop sa kanila. Ang daling magpasakop sa kanila. 'Di ba dahil nakikita natin yung mga magagandang katangian na gusto natin sa isang leader. Ano yung mga halimbawa? Parang pagmabait, very considerate, very understanding, 'di ba? Very gentle and loving. Ang sarap magpasakop. Pero paano po kapag yung leader mo ay hindi mo gusto? Paano kung masyado siyang unreasonable or mahirap unawain para sa iyo? Paano kung masyado siyang dogmatic o mahigpit? Paano kung ang tingin mo sa kanya ay parang ang irresponsible naman ito or makasarili naman ito? Ang abusado naman ito? Ang pabaya naman ito? Paano kung ang nakikita natin sa kanya yung mga negative traits? Paano kung mahirap pakisamahan? O ang tingin natin sa kanya ay kakaunti or maliit lamang yung kanyang kakayahan sa pagtuturo at pamumuno. Pero kahit gaano pa kasama o kahina ang isang leader, alam po ba ninyo na tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag para igalang at magpasakop sa kanilang otoridad? In fact, sabi po sa Romans 13 verse 1, Romans 13 verse 1, every person is to be subject to the governing authorities. Ang bawat tao daw po ay dapat pasakop sa mga pamunuan. Bakit? For there is no authority except from God. Dahil wala pong otoridad na hindi nanggaling sa Diyos. And those which exist are established by God. At ang mga kasalukuyang pamunuan po ay itinatag ng Panginoon. So regardless of what kind of leader you have, anumang uri ng leader meron ka, ang trabaho mo ay magpasakop. Kung may mga pagkukulang po o pagkakamali, ang mga leader, ang sabi sa Hebreo ay mananagot sila sa Diyos. Sila ang mananagot sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Kumbaga, ang Diyos po ang naglagay at pumili sa kanila, kaya kailangan nating magtiwala na alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang pagpapasakop po sa ating mga leader ay nagpapakita din mga kapatid ng ating pagtitiwala at pagpapakumbaba sa Diyos na pumili at humirang sa kanila. Sabi po sa verse 2 ng Romans 13, ang lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay paparusahan. Let me repeat that verse. Ang lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay paparusahan. If you oppose your leader, you are opposing God. But if you submit to your leaders, yun po ay nagpapakita ng pagpapasakop at pagtitiwala sa Diyos because His will is always good, pleasing, and perfect. Ano po? Ngayon, paano po ba ang tamang pagpapasakop? Sabi po sa ating talata sa Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod. Pasakop at sumunod. Kakambal po ng pagpapasakop ang pagsunod. Pag sinabi po ng leader natin na ito ang gagawin natin, yun ang gagawin natin. Pag sinabi niya, huwag mong gawin yan, huwag mong gagawin yan. Dahil pag sinabi po nating pagsunod, may kasama rin po iyong pakikinig at pagtitiwala sa kanilang mga sinasabi. Nagtitiwala tayo na dahil hindi lamang tayo fanatic ng leader na yon, kundi dahil alam po natin na tama yung kanyang sinasabi at nagtitiwala tayo. Meron po kasing ibang sekta na kahit mali-mali na yung inasabi ng leader nila. Halimbawa, I am the appointed Son of God. Ka-level ko si Kristo. Pero dahil fanatic sila ng leader, maniniwala pa rin sila. Pero hindi po tayo ganun. Naniniwala po tayo, nakikinig at nagasubmit sa leaders natin dahil tayo po ay may kumpiyansa na ang kanila pong pangunguna ay palaging guided ng salita ng Diyos at meron pong tamang interpretasyon dito. Nakikinig at sumusunod po tayo dahil ang pagpapasakop ay paraan din po ng Diyos para gabayan at ingatan tayo from pains, failures, and suffering. Sabi po sa Proverbs 1:32, Proverbs 1:32, for fools will die because they refuse to listen. Ang mga mangmang ay mamamatay dahil hindi sila nakinig.
At ayon po sa isang manunulat na si Chrysostom, sabi niya, "For a people not obeying a ruler is like one which has none, and perhaps even worse." Ang mga tao daw po na hindi sumusunod sa kanilang tagapanguna ay walang pinagkaiba dun sa mga taong walang gumagabay at nangunguna. O baka nga mas masahol pa sila dun sa mga taong yun. Mapayag po ba kayo na tayo ay tatawaging mas masahol pa sa mga taong walang namumuno kung may leader nga po tayo pero hindi naman natin sinusunod at pinakikinggan? Pag-aralan po natin mga kapatid na magpasakop. Hindi lamang po dahil yun ay utos. Minsan kasi ang tendency, nasunod na lang tayo dahil yun ay utos, pero nawa ay bumukal po sa ating mga puso yung pagpapasailalim sa mga otoridad ng iglesia dahil nauunawaan po natin na ang Diyos ang may akda sa lahat ng iyon at yun ay para sa ating ikabubuti. Kung minsan po, o baka nga kadalasan, wala naman talaga sa mga leader ang problema. Hindi sila ang problema, kaya hindi tayo makapagpasakop. Baka sadyang ayaw lang natin sa ideya na napapasailalim tayo sa kapangyarihan ng ibang tao dahil likas po sa atin yung pagiging mapagmataas at mayabang. Sa isip natin, sino ba yung leader na yan para sundin ko? Magaling pa ako dyan. Ba't naman ako magpasakop dyan? Famous ba yan? Sikat ba yan? Mayaman ba yan? Pwede ring, bakit ako susunod sa mga bagong leader? Ang babata pa niyan. Halos triple na yung edad ko sa edad niyan. Bakit ako maniniwala dyan? Mas marami akong alam. Diba? Papunta pa lang yan, ako pabalik na. Nabasa ko na yung Bible cover to cover 5 times. Ang pagpapasako po ay hindi nagpapakita na mas mahina tayo kaysa sa mga namumuno sa atin. Again, ang pagpapasakop po ay hindi nagpapakita na mas mahina tayo sa mga nagpapasakop or namumuno sa atin. Ang pagpapakumbaba at pagpapasakop po ay isang tagumpay na may kaakibat na gantimpala mula sa Diyos. At isang palatandaan po ng matagumpay at malagong miyembro ay yung kakayahan po na buong pusong magpasakop, una sa Diyos at pangalawa sa mga namiminuno. Unang punto, igalang sila. Pangalawang punto, magpasakop sa kanila. Pangatlong punto po, suportahan sila. Suportahan sila. Support them. Talo naman tayo sa Timoteo, mga kapatid. Unang Timoteo 5:17-18. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Hindi po ito madalas pag-usapan sa CLJC. Kaya baka controversial po ito para sa marami sa atin. Dahil nasanay po tayo na yung mga pinakapunong pastor po natin ng kasalukuyang henerasyon ay mga entrepreneur. Gaya po ni na Pastor Manny, ni na Pastor Tino, Pastor Joe, na may mga sariling hanap buhay at kayang tugunan ang mga tungkuling, may mga sariling hanap buhay na kaya pong tugunan yung mga sarili at pampamilyang pangangailangan. Hindi po tayo namulat sa tungkulin na suportahan ang mga pastor sa aspetong pinansyal. At napakadali po na paratangan ng iglesia at yung mga pastor na mukhang pera. Once na magturo sila tungkol sa doktrina na may kinalaman sa pinansyal. Pero wala po tayong magagawa dahil ang Biblia naman ang nag-set ng ganitong mga utos at katuruan. At bilang mga matapat na katiwala ay susubukan po namin itong ituro ng buong ingat. Mga kapatid, mapapansin po natin na pagkatapos yung sumusunod na generation ng mga leaders and workers ay mga full-time na. Full-time, gaya po ni Pastor Argel, ni Brother Jeremy, na buong oras at panahon ay itinatalaga sa paglilingkod bilang tugon po sa pagtawag sa kanila ng Panginoon. Kung kaya mainam po na pag-usapan natin ang pinansyal na tungkulin ng mga miyembro sa mga tagapanguna at manggagawa, lalo na po kung ina-expect natin na tatawag at magpapadala pa ang Diyos ng mga full-time na manggagawa. Sa lumang tipan po actually ay nagsimula na ang ganitong sistema. Ibinigay ng Diyos yung ganitong utos.
Kung nabasa na po natin ang Bible, ang lipi lamang po ng mga Levita ang pinili para maglingkod sa templo, habang ang 11 pang lipi ay naghahandog, nagbibigay ng mga pagkain, hayop at iba pang bagay na pantustos po sa pangangailangan ng mga naglilingkod sa templo. Pagdating po sa bagong tipan, wala na po yung inatawag nating Levitical priesthood, dahil si Kristo na nga ang ating mediator sa Panginoon. Nandiyan na si Kristo bilang ating high priest o tagapamagitan sa Ama. Pero sa pagkakatatag po ng mga bagong iglesia or yung mga naunang iglesia sa atin after ng lumang tipan, ang kaparehong paraan po ng pagbibigay sahod sa mga manggagawa ay ginamit ding pamamaraan upang suportahan po ang mga leaders na nagtatalaga ng buhay sa mga gawain at paglilingkod. Pero may mga requirements po ayon dun sa talatang binasa natin. Sabi, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala at karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So may mga tanong, ang mga leader po ba natin ay naglilingkod ng mabuti? Sagutin po natin sa ating isip. Lumalago po ba ang church? Hindi lamang sa bilang o quantity, kundi sa spirituality, maturity, leadership, and quality ng disciples. Nakikita po ba natin ang pagsilang ng mga bagong alagad? Nakikita ba nating buhay ang discipleship? Na ipapangaral ba ang mabuting balita? At may mga bagong kaluluwa bang naliligtas? Kung oo po ang sagot natin sa mga tanong na yan, ibig sabihin, kailangan nating suportahan financially ang mga pastor at leader. Bakit po? Bakit? Kasi may mga material din silang pangangailangan na hindi nila matutugunan dahil abala sila sa pagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Kung hindi po natin susuportahan ang mga tagapanguna, mapipilitan po sila na mag-provide para sa kanilang sarili. At kapag nangyari yon, mahahadlangan po ang kanilang mga paglilingkod sa kung paanong ang baka, ayon dun sa talata, ay hindi mo dapat busalan habang siya ay gumigiik upang makapagpatuloy ito ng malaya at epektibong pagtatrabaho. Hindi ko po sinasabing hindi na sila magalingkod kung hindi natin sila susuportahan. Dahil calling po ang kanilang ginagawa. Pero mas all out at focus po ang kanilang mga paglilingkod kung sapat po na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mula po sa Timoteo ay talon tayo sa aklat ng Korinto. Sabi po sa unang Korinto 9:14, sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. So kung ang isang tao ay naglaan ng buhay, nagtalaga ng oras at panahon sa ngalan ng mabuting balita, karapat dapat naman na siya ay makakuha din ng kanyang ikakabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. At ito po ay utos mula sa Panginoon. Ano sabi sa talata? Ipinag-uutos ng Panginoon. So tao po ba ang nagsabi? Itong church lang ba natin na nagsabi? Hindi po, kundi ang Panginoong Diyos mismo. Utos. Kaya kung kayo po ang higit na pinagpala ng Diyos sa aspetong pinansyal, binigyan ng malakas na katawan at sapat na oras para magtrabaho at maghanap buhay, tiyak na nagbigay din siya ng mga espiritual na kaloob sa pagbibigay upang maluwag sa dibdib po nating tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa iglesia. Walang Kristiyano po ang tikom ang kamay. Lahat tayo ay tinatawag para tumuwang at sumuporta sa mga tagapanguna sa lahat po ng paraan, lahat ng areas. At kabilang po doon ay ang aspetong material or pinansyal. Unang punto, irespeto sila. Pangalawa, pasakop sa kanila. Pangatlo, suportahan sila. Pang-apat, pagsabihan sila. Discipline them. Pagsabihan sila, sabi po sa unang Timoteo 5, verse 19 to 20, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino man na ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Isa rin ito marahil mga kapatid sa mga tungkulin na bago
sa ating pandinig. Ano po? Ang normal na alam natin ay palaging yung leader ang may tungkulin na magtuwid, magpaalala, magpataw ng disiplina sa mga miyembro na namumuhay sa pagkakasala at katigasan ng ulo. Gayunpaman, ang sabi ng talata natin, pagsabihan daw po ang sino man na gumagawa ng masama. At bilang mga miyembro, bilang mga miyembro na may pakialam sa kapakanan ng iglesia, dapat po pala ay may lakas din tayo ng loob na pagsabihan at paalalahanan ng mga leaders na kailangan po ng tapik kung sila po ay nalilihis, lalo na po sa mga doktrina at uri ng pamumuhay na nakikita natin sa kanila. Kaya po ang paalala sa mga namumuno sa unang Timoteo 4:16, ang sabi doon, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. So tungkulin po ng mga leader na pakaingatan ang kanilang kilos at pagtuturo dahil kapag nag-fail po sila, alinman dun sa dalawang yon, doktrina, pagtuturo o yung kanilang pamumuhay, apektado po hindi lamang yung leader na yon, kundi pati yung kanilang mga pinangungunahan. Apektado rin ikaw, ako, tayo. Kaya when something seems wrong with our leader's way of life and doctrines, kapag nagtuturo na siya ng mga bagay na salungat sa Biblia o gumagawa po ng mga krimen na pinatutuhanan ng dalawa o higit pang saksi, then tayo pong mga miyembro ay may tungkulin na i-rebuke sila at pagsabihan sa harap ng lahat upang maingatan po ang iglesia at maligtas ang mga miyembro mula sa maling aral. Naalala ko na naman ang isang pastor, at the same time, self-proclaimed appointed Son of God. Siya raw ang anak ng Diyos na magdadala ng kaligtasan sa mga naniniwala sa Kanya, and believe it or not mga kapatid, ayon sa survey, nasa 4 million ang mga tagasunod na nabulag sa maling aral na ito. Unang-una, hindi biblical ang kanyang sinasabi. At pangalawa, imbis na magligtas ay baka lalo pang mas magpahamak dun sa mga taong naniniwala sa Kanya. Plus, nagdaol na rin po ang mga kaso na isinampalaban sa kanya ng marami sa kanya mga dating tagasunod, gaya ng child abuse, sexual abuse, human trafficking, fraud and coercion at iba pa. Kaya pala sinabi po ni Pablo sa Timoteo, unang Timoteo 4:16, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Question, maliligtas kaya ang ganong klase ng pastor? And question number 2, maliligtas kaya ang more than 4 million followers na naniniwalang siya ang nagbibigay ng kaligtasan mula sa impyerno na kabayaran ng kasalanan, kung unang-una sa lahat siya ay makasalanan din at napapahamak? Mapalad po tayo, walang ganon sa CLJC. Tayo ay very strict sa pagsunod sa doktrina at doon sa tama nating interpretasyon sa mga nakasulat sa Biblia. Mapalad po tayo. Pero lagi po nating tatandaan, kahit po ang mga leaders ay dapat bukas sa anumang pagtapik at paalala na tungkulin po na dapat ay ginagawa ng bawat isa sa atin. Gayunpaman, kung ang atin pong mga leader, mga kapatid, ay humaharap naman sa mga aligasyon, paninira, bintang na wala namang katuturan at basihan o walang patotoo mula sa 2 o 3 saksi, tungkulin din natin na ipagtanggol sila at ingatan po ang kanilang reputasyon at pangalan. Sabi po sa unang Timoteo 5:19-20, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Lalo pa mga kapatid, huwag naman pong sa atin pa magmula yung mga paninira at mga chismis, mga usapan na makakapagpahina po sa ating mga leader. Tungkulin po natin na protektahan sila, ipagtanggol sila. Hindi yung tayo pa po ang mag-chismis at mag-akos kung bakit masira ang kanilang patotoo at ang kanilang mga pangalan sa harap ng iba, lalong-lalo na sa harap ng mga hindi pa mananampalataya. Malinaw po. Unang puntos, irespeto sila. Pangalawa, pasakop sa kanila. Pangatlo,
suportahan sila. Pang-apat, paalalahanan sila. Pero kasama dun sa pang-apat, yung protektahan sila at protektahan ang kanilang pangalan. Sa halip na tayo pa, yung mag-cause or mag-chismis sa kanila ng mga negative na mga bagay. And pang-lima at panghuli, 5 po ang punto natin ngayong umaga. Alalahanin sila. Alalahanin sila. Sabi po sa mga Hebreo 13 at talatang 7, Hebreo 13, verse 7, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpapahayag sa inyo or nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tanong po ulit, naaalala pa po ba natin ang mga leaders at naging leaders natin? Naaalala pa po ba natin ang mga leaders at naging leaders natin? O baka ang mas tamang tanong po ay, inaalala pa ba natin ang ating mga leaders at dating leaders? Isa rin po ito sa ating mga tungkulin bilang mga miyembro, to remember our leaders. To remember means to call to mind. Ibig sabihin ay intentional natin silang abalik sa ating isip. To recollect, atin silang gugunitain. And to be mindful or thoughtful, atin silang tinatandaan at inaalala. Ang original pong wika na ginamit sa Biblia ay nasa present imperative tense. Ibig sabihin po nun ay isang utos ito na nagpapatuloy or dire-diretso. Dapat po pala ay lagi nating inaalala ang ating mga leader. At alam niyo po ba ang best way to remember our leaders? The best way to remember our leaders? Through prayer, mga kapatid. Through prayer. Sino po dito ang nananalangin para sa mga pastor? Sino po ang nananalangin para sa pamilya ng pastor? Para sa mga manggagawa? Ayan, kung nananalangin ka, very good ka, kapatid. Kung hindi pa naman, it's a call for you to start praying for your leaders. Sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 5:25. Unang Tesalonica 5:25, mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Diba? Si Pablo very strong na alagad, pero at one point of his letter, sinabi niya, ipanalangin din ninyo kami. So, leaders need our prayers too. Kailangan din nila ang ating panalangin. And they need us to support them and battle with them in prayers. Malaki po ang laban ng ating mga pastor at leader. Mas malaki po kaysa sa ating lahat. Bakit po? Kasi sila po ang tinatarget ni Satanas. Ina-target sila ni Satanas dahil kapag napatumba niya yung pastol, yung mga tupa ay mangangalat. Kaya ang unang-unang tinatarget sa atin ni Satanas ay yung mga pinuno natin, yung mga leader natin. Dahil kapag nabuwal yung mga leader natin, malaya niya nang matatarget yung bawat mga tupa dahil sila ay nangalat na, nagkandaligaw-ligaw na, nagtakbuho na kung saan-saan. Hindi lamang po natin nakikita. Pero sa spiritual realm, meron pong digmaan. May warfare. At ang mga leader po natin ang nasa front line, fighting for us. At kapag naging leader ka po, doon mo lang mauunawaan kung gaano kadoble ang bigat ng laban dahil gagawin ng kaaway ang lahat para pigilan kang manugumpay sa pangunguna. Kaya bilang mga miyembro, batiin naman po natin sila. Pahalagahan natin sila. Pasalamatan natin sila at higit sa lahat, ipanalangin natin ang mga dati at ang mga kasalukuyan nating leaders. Let us remember them and extend our love during special days, but we must remember and pray for them every day. Extend natin yung love, alalahanin natin sila during birthdays, Mother's Day, Father's Day, Pastor's Day, Christmas, New Year, but we must remember and pray for them every day. Another reason po kung bakit dapat natin silang alalahanin, sabi dun sa talata, ay upang magaya natin ang kanilang pananampalataya. Sa English ay to mimic or imitate them. Minsan po, kahit wala na sa mundo, yung mga dati nating leader, kapag nag-iwan naman sila ng mga alaala at halimbawa,
yung mga alaala na yun ay nagiging inspiration and guide natin hanggang sa kasalukuyang panahon. May mga kilala po ba kayong kapatid and leaders na wala na sa mundo ngayon? Nauna nang pumanaw. Pero up until this day, kapag naaalala or inaalala natin sila, tayo ay nai-inspire, namomotivate tayo, nagagabayan tayo dahil nakikita natin kung paano silang mag-isip, paano silang humayo, paano silang makitungo sa mga tao, paano silang mag-deal sa mga problema. Diba? Kaya it's important to remember them. Hindi lang yung mga tagapanguna ngayon, kundi kahit yung mga dati nating leader at mga tagapanguna. Last Sunday, isa po sa mga punto bilang tungkulin ng mga leader ay yung magpakita raw ng mabuting halimbawa. Diba? Isa po sa mga punto noon, sinabi na dapat ang mga leader ay magpapakita ng mabuting halimbawa. Ngayon, tungkulin naman po ng mga miyembro na tularan ang kanilang mabuting halimbawa. Tularan. Kung may pangit man na nakikita, disregard na lang natin yon. Huwag naman kung alin pa yung maiba, ayun pa yung tutularan natin. Dahil may mga standards din po ang halimbawa na dapat nating tingnan. Sabi nga sa unang Corinto 11:1, 1 Corinthians 11:1, sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Very confident si Pablo na nasusunod niya ang halimbawa ni Jesus. Kaya meron siyang lakas ng loob na sabihin sa mga taga-Corinto na tularan niyo ako habang tinutularan ko si Kristo. Kapag ang mga miyembro po ay palaging inaalala at tinutularan ang mga mabuting halimbawa ng mga leader, sila po ay nagtataglay ng pagkatao na magpapakita at magpapakilala ng mabuting balita sa ating mundong nagmamasid at tumitingin sa lahat ng ating ginagawa. Sa unang Tesalonica 1:5-7, sinabi pong, ang magandang balita ang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami mamuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Yun ang tungkulin ng mga leaders. Ngayon, sabi dun sa sunod na part, namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Kaya't maging huwaran kayo sa mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Yun naman ang tungkulin ng mga miyembro. Review po natin. Ano ang tungkulin ng mga leaders? Magpakita daw ng halimbawa at aral hindi lamang sa salita. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita. At ano pa? Intentional nilang ipakita yung kanilang pamumuhay. Sabi ay, nakita ninyo kung paano kami mamuhay. Bakit? Yun ay ginawa nila alang-alang sa inyo, sa mga miyembro. At ang tungkulin naman ng mga miyembro ay, mamuhay kayo ayon sa aming halimbawa. Kung ano yung nakita mong uri ng pamumuhay namin, yun ang gawin mo. And not just that, ayon din sa Panginoon. Ano kaya nga imitate me as I imitate Christ? Mamuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. At ano daw? Anong sunod? Kaya't maging huwaran kayo sa mga kapatid sa Macedonia at Akaya. So after nating i-imitate yung magagandang katangian ng mga leaders, ano ang sunod? Magiging mabuting halimbawa din tayo dun sa iba na natingin po sa atin. Especially dun sa mga hindi pa mananampalataya. When God's people imitate the lives of godly leaders, they become imitators of the gospel. And its power is manifested before a watching world. Ang ganda po ng pagpapahalaga ng mga unang iglesia sa mga namumuno. Sobrang ganda, sobrang lalim. They treat and respect the leaders in high regard. Pero nakakalungkot mga kapatid, na sa pag-evolve ng mga churches, nawawala na yung malalim na pagpapahalaga natin sa mga leaders. And again, tayo rin ang maaapektuhan kapag nanghina sila o hindi nakatupad sa mga inaasahan sa kanila. At isa po sa mga layunin ng serye natin na balik tayo sa church ay hindi lamang hikayatin ang mga miyembro na bumalik physically sa church pagkatapos ng pandemya. Kundi, nais din ito na akayin tayo na bumalik sa mga lumang pagpapahalaga na unti-unti nang nawawala dahil sa pagbabago ng panahon. We love changes and advancements. Ano po, gustong-gusto natin makita na nag-evolve ang church, nag-improve. Nag-improve yung way of preaching, way of worship, di ba, yung mga pamamaraan.
But there are values that must remain even over time. May mga pagpapahalaga po na dapat ay nananatili at hindi nawawala kahit sa paglipas ng maraming panahon. Ibalik po natin, mga kapatid, ang ganitong pagpapahalaga. At kung gagawin po natin ito, sana ang dahilan ay hindi lamang dahil ito ay utos, kundi ginagawa natin ito ng may pagmamahal. Pwede po ba yon? Salamat po sa mga tumugon. As I end, sa akin pong pagwawakas, tatawagin ko na po ang praise and worship team dito sa una, at medyo kakaiba po ang ating gagawin. Sa punto pong ito ay iimbitahan ko ang lahat na tumayo. Pwede po ba tayong magsitayo? And this time, I want you to remember your leaders. Gusto ko pong alalahanin ninyo ang lahat ng inyong leaders. Ang mga kasalukuyang leaders, ang mga naging leaders noong mga nagdaang panahon. Leaders sa church, leaders sa cell, at kung ikaw ay isang anak na pinangungunahan ng iyong magulang sa pamumuhay Kristiyano, I want you to remember your parents. At magmuni-muni po tayo, isipin natin ang mga tanong na ito. Paano ko tutuparin ang mga inaasahan sa akin bilang isang miyembro? Paano ko kaya sila mapapasalamatan? Paano ko ipapakita na na-appreciate ko sila? Anong meron ako na pwede kong gamitin para masuportahan sila? Meron ba akong pera? Meron ba akong oras? Meron ba akong mga kaloob at talento? Sapat na ba ang pagpapasakop ko? O baka may mataas na puso pa rin ako, may pagmamataas at paglaban pa rin sa akin? Anong paalala ang kailangan pa nila para sa ikabubuti ng iglesia? May mga issue ba silang kinasasangkutan? May naririnig ba ako sa paligid na naninira sa kanila? Paano ko sila iingatan at poprotektahan? Lagi ko ba silang inaalala? O baka nakalimutan ko na ang marami sa kanila sa paglipas ng mga taon? So this morning, tinatawagan ko po ang lahat ng members ng church na ito na ipanalangin ang ating mga pastor, cell leaders, deacons, youth leaders, parents, and workers. Perhaps there is no greater way for church members to love their leaders and remember them than to keep them before God's throne of grace so that they may receive grace and mercy for their every need. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para ipanalangin po ang inyong mga tagapanguna.